mga kababayan, ang dami ko nang na-miss na mga topic. For the past 2-3 days, wala akong na opinyonan. Nakakaano nang katalakayin sana kasi delayed na eh. Pero hindi bale, gusto ko pa rin po na bigyan ng reaction yung itong mga nakaraang mga topics, hot topics. Unahin ko po itong tungkol nga po sa interview ni Katunying sorry, kay First Lady Liza, na gusto ko pong mag-react doon sa mga naging reaction din ng kung sino-sino. Unahin ko na yung reaction ng kontrabidang maka-China, itong si Harry Roque. Anong sabi niya? Sorry. Ininsulto pa niya ng gusto si First Lady na kesyo asawa lang siya ng presidente. Asawa lang. Walang mandato para magbigay daw ng reaksyon or para sa kanila binastos daw si BP Sara. Masyado silang kampi kay BP Sara. Si BP Sara daw may mandato ng tao. Ibinoto, may posisyon sa gobyerno. Oo nga naman. Hindi naman natin tinatanggi yan. At si First Lady Liza raw, wala namang posisyon sa gobyerno. First Lady lang. Asawa lang ng Pangulo. Walang, walang role. Hello, Harry Roque. Oo nga, wala siyang mandato sa taong bayan. Hindi siya halal ng taong bayan. Pero, ang pagiging First Lady, Harry Roque, at kayong mga kontrabidang bobo, napakalaki po. Napakalaki ng papel ng isang First Lady sa buhay ng Pangulo na siyang mayroong mandato. Tingnan nyo na lang kung walang First Lady ang Pangulo. Sino mag-aasikaso sa kanya? Sino ang tutulong sa kanya on the personal level, even in the political level? Huwag niyong matawag-tawag na First Lady lang. Napakalaki po ng papel ng isang First Lady. Dahil yung First Lady lang na yan, na asawa ng Pangulo, ang siyang nagbibigay ng comfort doon sa asawa, sa presidente, na napagod maghapon. Sino nag-aalaga dyan, nag-aasikaso dyan? Kung hindi ko pa alam, kayong mga lalaki, hindi kayo mabubuhay na walang babae? May magpoprotesta? Hindi naman sa minamaliit ko, pero ito po ay fact. This is truth. Na kaming mga babae, kakayanin naming mabuhay. Hindi ako nagmamalaki ha. Hindi nagmamalaki. Ibig sabihin, ang babae po kasi mas stronger emotionally. Kasi kaming babae, may nagagawa kami na hindi ninyo kayang gawin or masyadong discomfort sa inyo, masyadong uncomfortable sa inyo para gawin. Pero sa amin ay sisiw lang. Hindi ko naman sinabi na hindi rin kami mabubuhay. Mabubuhay kami na walang lalaki. Of course, hindi naman totoo yan. Pero ang ibig ko sabihin, pagkumparahin natin, ba't napalayo ako? To cut the story short, ito naman po alam ito ng majority ng sangkatauhan
susurvive ang isang babae kaysa lalaki. Karamihan po sa mga lalaki hindi mabuhay na walang babae. Bakit kamo? Sa paghahanda na lang ng pagkain, ng damit, diba? Ang mga lalaki kasi, karamihan sa mga lalaki, mga spoiled, mga, hindi lahat Of course, hindi lahat. Karamihan, majority, nag-aantay sa asawang babae. And also emotional comfort. Kaya para sabihin mo, Harry Roque, ninyong mga kontrabida sa buhay ng Marcos Kingdom, sabi ko Marcos Kingdom, ibig sabihin, kasama kami dyan mga loyalista. Oh, di ba? kung walang Lisa Marcos, paano kaya ang buhay ni PBBM pagkatapos ng trabaho? Napansin ko po yan during the 2022 election campaign na yung eksena po doon ito sa headquarters ng Marcos camp. Nandoon si First Lady Lisa. May kahuntahan siyang mga, I don't know kung sino, basta may kahuntahan, nagkukwentuhan silang masaya. Dumating ang PBBM, kasama yung mga mga kasama galing sa pag-iikot, sa maghahapong pag-iikot. Ang napansin ko doon, si PBBM naglalakad papunta sa kanyang asawa, parang lupay-pay. I mean, halatang pagod na pagod. Hindi napansin ni First Lady na dumating na yung asawa niya kasi busy siya makipaghuntahan. So, ang ginawa hindi pa niya napansin na papalapit na nandun sa likuranan niya si PBBM. So, tinuktok ni PBBM yung balikat ng ni First Lady Lisa. Tapos nung paglingon nga ni Mrs. Marcos, nung nakita niya, niyakap niya si BBM na pagod galing sa pangangampanya. So, that very moment, doon ko nasabi na yung maghapong pagpapagod ni PBBM, pagdating ng hapon, pag-uwi doon sa headquarters, hinahanap niya yung bisig ng kanyang asawa. Yung comfort na ibibigay ng kanyang asawa. Tagal nila nagyakap. Yun ang ibig ko sabihin na role ng babaeng asawa sa kanyang asawa. Role ng First Lady kay Presidente. Siya ang tagabigay ng comfort and ease of life. Apera na siyempre yung labing-labing nila, natural. At sa pagkakaalam ko, napakalaki ang naiaambag ni First Lady Lisa diyan sa pagsasama nila at diyan sa pagiging first couple. Yung nakakatulong siya, ibig sabihin, nakakatulong. Si PBBM mismo nagsabi niyan, malaki ang naitutulong ng kanyang asawa. Kasi yung matalino, organized, kumbaga siya yung organizer, taga-organize ni PBBM, hindi lang yung mga staff, kundi yun mismong pagkilos at pag-alaga ng sariling asawa. And even up to now, yung paglalakad nila, puntang ibang bansa, ay Diyos ko po, pag ako nagsasalita na ng matagal kumakatilala mo ko. Sobrang gasgas na siguro sa kakaubo. Tapos sabihin pa na ni Roque na konting respeto naman daw kay Sara. Bakit, Roque? Yun bang mga amo mo marunong rumispeto, including you, Harry Roque? Anong pinagsasabi mo? Ito lang na sinabi mo mismo na First Lady ka lang. Hindi ka elected.
alam sa kung ano ang nagagawa ng asawa, babae? Masyado mong, ang gusto mo, gusto ninyo, binastos daw si BP Sara. Dapat daw igalang si BP Sara bilang Vice President. Hindi naman natin itinatanggi yan. Lahat naman na tao kailangan ng respeto ng kapwa. Lalo na sa mga elected officials, kailangan nating respeto. Ang tanong, Harry Roque, yun bang mga kagrupo mo, yung mga amo mo, marunong ba rumispeto? Kayo, ang lakas ng loob ninyo manghingi ng respeto. Pero kayo, hindi kayo marunong rumispeto. Lalo na dito sa Pangulo at dito sa First Lady. Bastos ka, Harry Roque. Naturingan kang abogado, matalino kuno. The fact na tinawag mong First Lady ka lang. Asawa ka lang ng Pangulo. Hindi ba kabastusan yon? Hindi nga, ang First Lady, hindi nga elected official, hindi elected ng tao. Pero malaki ang naiambag niyan sa buhay ng Pangulo. And of course, dahil sa magiging maganda ang performance ng Pangulo, dahil sa pag-alalay nitong First Lady, yun ang kanyang kontribusyon, Harry Roque. Buisit ka. Para kang bata eh. Matalino. International lawyer na turingan, pero ang utak ipis. Parang batang maliit. Yang bang mga Duterte, inirerespeto ba niyan? Itong mag-asawa? Pag kayo, gusto nyo, nirerespeto kayo. Pero kayo mismo, hindi kayo marunong rumespeto. Nakaupong Pangulo, mananawagan kayo ng resign. Di ba? Hindi ba't makabastusan yun? Look at yourself in the mirror. Ang galing nyo hingi ng respeto. Bakit ka respeto ba kayo? Unang tanong, karespeto ba kayo? Si Sara, karespeto ba siya? Yung mga Duterte na yan, karespeto ba? Anong klaseng mga background pagkatao meron yan para irespeto namin? Anong pinaggagawa niyan ng mga yan diyan sa Davao? Anong pinagagawa niyan sa gobyerno, sa kanilang mga posisyon, sa mga tao? Ang ibig ko sabihin, yung panunungkulan nitong mag-aamang ito, lalo na itong digong na ito, yung mga ginawa niya sa tao, karespeto ba? Para maghangad kayo ng respeto? Sa tingin ko naman, itong si Attorney Liza Marcos, may upbringing naman, tingnan mo. Abogado din yan, kagaya mo. Pero ikaw, hindi ka marunong magpaka-abogado. The nerve na mag-require ng respect. Para isuspeto kayo, muna magrespeto rin kayo. Hindi yung one way respect. Hindi lang si Harry Roque may sabi niyan, silang mga didi shit. Yun ang sinasabi nila. Tapos kung ano-ano ng mga ad hominem ginawa dito kay Liza Marcos, nandiyan na ikumpara mag-publish sila ng picture ng dalawa, pinagtabi na Sara Duterte at Liza Marcos. Tapos, halatang-halata namang photoshop ninyo, pinapangit si First Lady, pinaganda ng husto si Sara Duterte.
slim, sexy. Samantalang ito pinagmukha ninyong elepante, si First Lady. Bobo pala kayo eh. Kung magkukumpara kayo ng dalawang mukha, ng dalawang tao, see to it na nandoon sila sa parehong edad. Anong edad ngayon ni Sara Duterte? 40? O di ilagay mo rin yung edad picture ni First Lady na 40 anyos din. Picture ng high school? Picture ng high school. Pareho. Sino mas maganda? Ikukumpara niyo. Masyado kayong biased. Unreasonably biased. Maglalagay kayo dyan ng pinatandaan nyo pa, pinapangit nyo pa yung Lisa Marcos? Ginawa ninyong 90 anyos na parang matandang hukluban? Tapos si Sara pinotoshop ninyo ang sexy-sexy? O ang isa pa dyan, itong mga anti-Marcos lalo na itong si Maharlika at si Sas Rogando. Hoy Sas, kung hindi ko pa alam, retoke yung pagbubukha mo. Di ba? Nakapublish naman yung mukha mo nung lalaki ka. Sa bagay, hanggang ngayon, lalaki ka eh. You can never deny that. You're a man. You're a male. Stallion. Not a hair. Gumanda ka lang ngayon eh. Dahil sa salamat doktor, tama hindi. Kung makapintas kayo, si Lisa Marcos walang retoke. Kung gusto niya magparitoke, kaya-kanya magparitoke, marami siyang pera eh. O ba't hindi niya ginagawa? Yun ang gusto niya eh. Gusto niya, ganun lang siya simple. Ganun siya kabadoy. Sabihin ko na. Yun din lang man ang gusto niyong palabasin eh. Tapos itong Maharlika, ganun din. Kung makapintas, wagas. Kala naman kung sino siyang maganda. Mukha namang buwakang ina. Makapintas ang mga to. Siyempre natural ang babae pag matanda na. Nag-iiba ang itsura. O bakit ako? Nung 15 anyos ako Diyos ko na Natural ngayon hindi na. Dahil senior citizen na ako. Bakit ikaw Marlika? Pag edad mo rin ng 80 tingnan ko na lang kung anong itsura mo. Pagtabihin man ang itsura ninyo, litrato ninyo nung kaparehong edad, mas magandang dihamak sa'yo si Lisa Marcos. Although ito, in truth, mayroon din akong napansin po doon sa naging get up nga naman ni First Lady during the interview with Katunying. Na yun nga po ang pintas ni tawag dito, Maharlika. Pinagtawanan niya na mukha daw labandera. Ito ang aking ang opinion. Oo, totoo. Kung bakit naman po kasi, ako magiging tapat lang ako Hindi ako puro puri. Kayo naman po kasi, Madam First Lady, magpapa-interview kayo, alam natin na lalabas yan sa media, sa social media, sana naman po nagbihis-bihis tayo ng maganda-ganda. Hindi man tayo kasing ganda ni First Lady Imelda Marcos. Maganda naman kayo eh. Ang tingin ko lang kasi, hindi kayo mahilig sa, alam niyo mga kababayan, ang problema dito hindi yung problema nating onlookers. Sa kanya, kay Mrs. Lisa Marcos, hindi yan problema. Dahil yun ang gusto niya, yun ang type niya, doon siya komportable, so wala tayong magagawa. Ngayon, ang akin naman po kasi, First Lady, kayo kasi ay isang public figure. Sana naman po tuwing lalabas kayo, magpapa-interview,
Kahit na interview lang na nasa bahay kayo kasi nagsuot na kayo ng pambahay. Alam nyo, madam, gusto rin naman kasi namin makita kayo na nakaayos. Maganda. Yung maganda sa paningin. Totoo naman po yung sinabi ni Maharlika na mukha kayong, ayoko na sabihin, baka lalabas naman na ano tayo ng, anong tawag dito? Nagbababa tayo ng kapwa natin. O, sabi niya, labandera, hindi ako may sabi. Madam, sana naman po, sa susunod na magpapa-interview kayo, kasi lalabas sa social media, para hindi na rin po kayo napipintasan. Kagaya nung kumalat nung na-picture niyo, naglalakad kayo sa Malacanang grounds, na para nga naman kayong mayordoma. Sorry. Pati tuloy ako, naging pintasera na. Hindi naman po ito, mga kababayan, don't get me wrong. Hindi po ito sa pamimintas. May ganda si First Lady Liza. Ang kailangan niya lang po, kasi ang tingin ko sa kanya, hindi kasi siya, Diyos ko, hindi po kasi siya fashionista. So, hindi siya mahilig sa mga magagandang pagpupustura. May tao kasing ganon. Kahit na mayaman, anak mayaman. Pero, talo pa nung mga anak mahirap na sobrang kikay, nasa ano ko kasi yan nasa personal choice. May mga tao po kasi na hindi mahilig sa fashion, hindi mahilig magpostura, hindi mahilig magayos. O, sinabi niya, hindi siya mahilig sa alahas. Doon po sa kasuotan ni First Lady doon sa interview, kitang-kita po yung very unsightly na leeg niya hanggang dito sa dibdib. Maganda sana po kung nagsuot man lang si First Lady ng turtleneck, close neck, or mayroong scarf, kahit na nasa loob ng bahay. Kasi, kahit na nasa loob po kayo ng bahay, madam, yun po kasing interview ay ipapalabas. Ikakalat. Maraming makakapanood. Ngayon, kayo po ay isang First Lady. So, we expect naman po na magpaka-First Lady naman po kayo. Ibig sabihin, hindi naman sa makapantay kay ano. Pero at least, you know what I mean. Kagaya ng mga artista. Kasi, maibibilang na po kayo sa isang celebrity. Artista. Yun na po ang level ninyo. Hindi na po pwede yung lalabas kayo ng basta. Basta lang. Tinan mo yung nag-interview si Katunying, nagbihis siya ng maayos, Nagbihis siya ng maganda dahil ang i-interviewin niya ay First Lady of the Philippines. Gets nyo, mga kababayan? Hindi ko sa pinipintasan si First Lady. At kung ganyan po talaga ang style niya, pag nasa bahay, ganito lang, ibahin naman po kasi natin sa okasyon. Kahit na nasa loob tayo ng bahay, dahil yan ay interview, recorded, ipapalabas, makikita ng lahat ng tao. Siyempre po yung mga tao, sorry, just like me, I expect, gusto ko naman pong makita, gusto ko makakita ng isang nakaayos at
magandang tingnan na First Lady. Yun lang. Hindi, alisin na po natin yung kasi wala kayong hiling. At least man lang dito sa okasyon na ito. Huwag nyo naman pong ipakita na kapintas-pintas. Kasi talaga napipintasan kayo. At ayaw namin ang napipintasan kayo. Kaya sana naman po, madam. Sana kumuha kayo ng anong tawag doon? Costume manager ba yun? Somebody na mag-guide sa inyo kung anong mga isusuot, ganyan. Palagay ko si Mrs. Marcos noon meron ang iyong Mami Meldy. At ang isa pa rin po, ito idadagdag ko. Ang isa ko rin na napansin doon, hindi ko lang maipi-play kaya hindi yung interview kasi dapat yung pinaka-exact na yun na portion, maiparinig ko sana sa yung minimin ko. Ito po ay hindi ito, naging negative po ito sa aking pandinig. Nung tinanong kayo ni Tunying, ano ba yung tanong niya? Yung tanong ni Katunying ito, paano kayo, nagkita kayo, first time anya kayo nagkita ni BBM sa New York, paano anya kayong nagkakilala? Yun, yung tanong ni Katunying. Now, yung sagot ni First Lady, nagkakilala daw sila sa korte, nung arraignment or mga hearing ni Mrs. Imelda Marcos. Ganito po yung narinig ko na pagkakabanggit niya na sa akin ay negative. Madam, yung sagot nyo, nagkita kami niya ni Bong doon sa mga hearing sa New York, sa mga hearing ng mga kaso ng nanay niya. Nanay niya! Yun ang sinabi ninyo, madam, kung mapapanood nyo to. Ang tawag nyo sa sa inyong biyanan, si Mrs. Imelda Marcos, ay when you refer to her in that interview ay mga hearing nung kaso nung nanay niya, dahil sinasama-samahan nga siya ni BBM noon. Hearing nung nanay niya. My God! Sa akin po negative yun. Ewan ko lang sa inyo. Kasi, right now, kayo ay asawa nung anak ni First Lady Imelda. Hindi po ba dapat, ang inintay ko na baka mas appropriate na marinig sa inyo ay, nag-meet kami nung hearing ni Mami Meldy, kung paano nyo siya tawagin, o yung mga hearing ni then First Lady Imelda. Ang ma-appropriate po na marinig mula sa inyo, dahil kayo ay anak na rin ni Mrs. Marcos, manugang, di ba ang manugang ang tawag sa magulang, sa in-law, ay mama, papa na rin. Sa abroad lang kasi ang tawag na tinatawag ng first name, yung biyanan or kung sino na mas nakatatanda. Ang dapat po ninyong ginamit ay hearing ni Mami Meldy or hearing ni Mrs. Marcos. Hindi yung, ang sama pakinggan hindi ako nagiging truthful lang po ako. Hindi ako puro puri. Pag hindi pwede puriin, hindi. Nagkita kami doon sa hearing ng nanay niya. Na para bang you're so distant, na para bang ibang tao si First Lady Imelda para sa inyo. Mrs. Imelda Marcos is your mother-in-law. Na sa kultura natin ay tinatawag na rin natin na mama or mami, nanay. Hindi nanay niya.
na medyo nagpanting ang tenga ko dun eh. Kaya doon ko po na parang nasisense ko na parang hindi kayo close. Mayroong a certain gap between you and your in-laws. Whether it's Mrs. Marcos, Senator Amy, or the other Marcos, whatever that be. Kasi may narinig din ako na parang hindi sila boto sa inyo. Ngayon, sa kulturang Pilipino kasi, kung hindi man sa'yo boto ang iyong in-laws, you still have to pay respects. Hindi mo siya tatawaging nanay niya. Tama ba, mga kababayan? Ewan, walang nakapansin doon. Ang napansin lang nila yung mga binitawang salita ni First Lady na patungkol kay BP Sara. Pero ako napansin ko yon. Even yung binanggit niya na my father-in-law, meaning si Apo Lakay, my father-in-law. Pwede na rin. Pero pwede naman sanang tawagin na Papa Ferdy. Diba? Ewan ko sa opinion ninyo, pero yan po ay opinion ko. Medyo lang medyo something is not right between the in-laws. Pero wag naman po sanang dala-dala pa, lalo pat masisilip ng taong bayan. Kagaya ko, nasilip ko yon. Ewan kung nasilip ng iba, pero ako napansin ko. Diba? Yun lang po mga kababayan. To sum it all, tama lang po yung reaksyon sa pagsasalita at paglalabas ng sama ng loob ni First Lady Lisa with regard to the Dutertes. Tama lang po na naglabas siya ng sama ng loob at hindi natin yan pwedeng ipagkait sa kanya na maglabas ng sama ng loob dahil talagang Diyos ko, hindi pa talaga ako pwede mag-vlog. Tao lang po siya na nasasaktan. Lalo pa, asawa niya, tatawagin in public ng bangag, pananawagan ng kudita, patalsikin. Tapos ngayon, nagsalita lang na, ilang sentence lang ang binanggit ni First Lady. She crossed the line. Bad shot na siya sa akin. Di man lang nag-sorry. Yun lang naman mga sinabi niya. And she's just being truthful. At tama lang yun. Hindi siya nagpapaka-plastic. Gusto niyo maging plastic? Tama na yung si BBM lang na nakipag-plastikan. Pero kahit ako, kung ako man ang nasa lugar ni First Lady Lisa, kulang pa nga yun eh. Kung ako, barumbada ako eh. Kaya naman ako nagkakasakit eh. Tama lang yun. Kaya itong mga nagbabatikos, hello, kayo kaya ang lumagay sa lagay niya. Di ba mga kababayan? Hanggang dito na lamang po kasi nag-try lang ako mag-vlog, mukhang hindi pa rin ako pwede. Pag ako nagsasalita na, masakit ang lalamunan ko. Okay? Mahalin po natin ang ating inang bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.